So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan natin ang dalawa po na pinakamalaki ngayon na pinag-uusapan po sa Philippine basketball kabola. So talagang very interesting. Of course, I'm talking about an NBA superstar. Ito pong naging bangayan sa game po between TNT at Reina Ocean. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Ito nga po yung bangayan between sa game po ng Reina Ocean at TNT. So patapos na po yung game. It was a close game kabola nang biglang nagpang-abot po si Ronde Hollis Jefferson. At ito nga po si Coach Yeng Guiao kabola. At dahil nagpang-abot po sila kasi po si lumapit si Ronde kabola sa bench po ng TNT. Ay ng Reina Ocean kabola. Dun na nga po nasigaw-sigawan siya isong si Coach Yeng Guiao kabola. So the two sides spoke about it. Nagrason si Ronde kung bakit siya lumapit po sa TNT. Ang rason niya, hindi naman talaga po siya pupunta dun po sa panig po ng Reina Ocean bench kabola, kundi sinusundan niya daw po yung ref kasi nagre-reklamo siya regarding po a technical foul call sa kapatid niya who actually was a monster in this game. 50 points kabola yung kapatid po ni Ronde. Kinagulat ko, akala ko hindi siya ganitong level yung kapatid po ni RHJ na RHJ din kabola, pero mukhang RHJ level din si RHJ kabola. Sabi naman ni Coach Yeng Guiao, which actually mas madaling intindihin, ito pong side ni Coach Yeng Guiao. Kung ba naman yung coach kabola at makita mo nga naman na yung dating import po kabola ipapunta po sa bench po ninyo kabola at medyo mainit po yung ulo kabola at may pinagsisigaw, talaga din namang mag-iinit yung ulo mo. Kaya naman dalawang mainitin ang ulo nung sila po ay nagtagpo kabola talagang initan po sila kabola. So understandable itong point of view ni Coach Yeng Guiao. Total disrespectful kabola. Dito naman po pag-himayin mo din naman kasi yung rason ni Ronde, medyo tagilid tagilid po sa mata po natin. Trying to talk to the refs kabola. Kahit pa ine-emphasize niya na fans siya dito kabola, the reality is hindi rin naman talaga right po ng fans kabola to talk to the ref that way, di ba? Right ba yun ng fans, di ba? Na ganun-ganunin po yung ref, nalalapitan kabola. Di ba? Hindi din naman. So in a way kabola, kahit pa sabihin niya natin na yan naman talaga po yung kagustuhan niya during that time at talagang nabigla na lang din po siya na nasa bench na po siya ng Reina Ocean, still though, dapat hindi niya po yun ginawa at dapat po chinek niya yung sarili niya kabola na hindi siya umabot dun sa bench ng Reina Ocean. Kasi nga po, logic dictates na magre-react po ang Reina Ocean, di ba? Hindi pwedeng gagawa-gawa ka na hindi mo pinag-iisipan, tapos pag may nag-react po yung kabilang kampo, sila agad yung may kasalanan. Dapat i-assess din po ni RSJ yung kanya pong sarili at kung ano po yung kanya pong kamalian dito po sa nangyari. Now, ang isa naman po na talagang pinag-uusapan ngayon is ito nga po decision ni Dwight Howard kabola na sa strong group na maglalaro po sa Dubai, they will represent a Philippine team. Although sobrang dami na nilang po mga foreign players doon kabola, still it will be a Philippine team kabola who will be coached by Coach Charles Chu kabola. So may chance ba na mag-import itong si Dwight Howard? Siya na mismong sumagot Kasi po niya pong nirepost yung post po ng Spin that he is basically 6'9 kabola, and currently nandun nga po yung current po na limit po ng imports. Pero knowing nga napatapos na po kabola, ito pong ating pong tournament o Commissioner's Cup, medyo malabo na kabola na ito pong si Howard makakalaro pa po in this ongoing Commissioner's Cup. Ang hindi malabo will be next season kabola. Ang hindi malabo is ang PBA gugustuhin na magkaroon ng Dwight Howard para dumami po ang manonood sa kanila. At ang hindi malabo baka kung gustuhin nila mapunta si Dwight Howard sa isa sa mga hindi masyadong popular na team kabola. At malamang magiging masasiyahan sila to know that ito pong strong group is being manned by the father of the manager of Converge kabola. Kaya naman talaga ang connection ngayon ni Dwight Howard is sa Converge. And I think by next season could be the perfect time for him to go to the PBA. And if he can still be dominant kabola, Converge, kung talagang maging successful sila pag sa magkuha ay Baltasar, we have a very interesting duo of Howard and Baltasar. And I think that will work kabola. Baka bali sa palagay mo, Howard to Converge, posible kaya? Comment na po sa baba.